Okay. Maraming salamat po, Opo. Mayor. The Mayor of San Fernando, ilan pong kapitan ninyo ang nakatanggap na po ng ganito pong threats? Yung reported po, parang tatlo po. Ilan po ang barangay ng San Fernando? 35 po. 35. And nakapag-coordinate ka na sa PNP? Hindi, kasi po na-receive po ng misis ko yan holiday season po, December 19 last year. So hindi pa po namin dahil medyo naging busy po nung holiday season. Kaya sasamantalayin ko na po yung pagkakataon para po matulungan po ako para ma-identify po yung tao dahil marami na po yung mga dami accounts na ginawa niya. Sandali, ikaw, Sa tingin ko, isang tao lang po kasi. Sandali, ikaw ba ang dating chief of staff ni Mayor Garbo? Opo. So, baka naman si Mayor Garbo ang target, hindi ikaw. Di baling ako na lang po muna. Ano ba yan? May politika ba dyan? Sino bang kalaban ni Mayor Garbo? Ang napapansin ko po kasi, Mr. Chair, parang basher ko po siya ng personal basher ko na ang duda ko po, makakabarangay ko man eh. Kasi parang hindi po tanggap yung pagkakapanalo ko doon sa natalo kong ano. Parang ganun po. Okay. Kasi po ang pinupunan niya yung mga nagagawa ko po sa barangay namin eh. Pero, Ganun po. okay, kanina, ilan ba yung mayor ng Mabalacat na nakatanggap ng threats? Oo, si kapitan ng si Santos, si Laverne Gopez. Sino pa ba? Ayun, yung kanina kahapon lang. 'Di ba? Mabalacat ka rin? San Fernando ka naman. Okay, so ilan na mga kapitan sa San Fernando naman ang nakakatanggap ng mga death threats? 3. Okay, siguro habang palapit ang eleksyon, dadami yan. So we have to do something about this, no? PNP, kasi medyo worrisome yan. Pag nagkapikunan yan, baka diretso sa patayan. So, hindi natin to pwedeng baliwalain. So, the chair would like to acknowledge the presence of Congressman Joseph Jojo Lara of the 3rd District of Cagayan, sir. Welcome. Patapos na po kami. Chairman Akop. Mr. Chairman, ako, ang isip ko kasi, nangyayari mga ito dahil malapit ang eleksyon eh. Natingin ko. Kung hindi magkakaroon ng eleksyon sa May, wala siguro sa tingin ko itong mga ito eh. Doon po sa mga kapitan ng Mabalacat, 5 po kayo na ng threat? Mayor Garbo. Mr. Chair, Your Honor, thank you very much po for recognizing me. There are 5 po. One is our League of Barangay President. Nandito po siya. And then one is my brother, who is a barangay captain of one Barangay Kakutod, which is just undergone a naoperahan po siya sa blood clot sa ulo niya, naka-confine pa po siya sa medical city. And one is Barangay Captain Davidson of Barangay San Joaquin, which is right now nakasumpong po yung niya, hindi makalakad because namamaga po yung paa niya because of uric acid disease niya po. Nandito lang po si Barangay Captain, 3 po sila, ABC President Glenn Chongco and Jomer Jomer Ong of Barangay Santo Rosario po, Your Honor. Mr. Mayor, how many barangays are there in Mabalacat? We have 27 barangay, Your Honor, Mr. Chair. Yun po yung number of barangays. 27 barangay po. With your indulgence, Mayor, pasensya na po kayo. Kailangan lang sigurong tanungin ko ito. Opo. Ito po bang 5 ito ay rabid na sa inyo? Opo, they are a loyal
ever since po they are loyal leader of my ano po, even ano po, during my time as a provincial board member po. So, ito po yung 5 na nakikita po ng taga Mabalacat na saradong sa inyo. Actually po right now, I can say that out of the 27 barangay, I have 25 barangay captains who is with me. 25. Opo. Okay. Pero matagal naman po kayong politiko sa tingin ko kaysa sa akin eh. I've been in politics for 33 years, Kaya Your nga Honor. po. Kaya, alam nyo naman po siguro na kung kayo po ang nakaupo o current na mayor, ang babasagin po ay yung mga kapitan, di po ba? Tama po. Kasi yun ang organizational structure nyo. Yes, Your Honor, I know. Yes. So, the back of my head, Mayor, may kasama pa rin politika ito. In my, ano po, sa akin po, this is the first time that I've been experiencing like, ito pong, ano pong situation na ganito. May kalaban po ba kayo? I have my, ano po, kalaban ko po is my vice mayor po. May I know the name of your vice mayor? Ano po, si Attorney Gerald Aquino po. Siya po Attorney Gerald Aquino po. siya ang makakalaban po Opo. ninyo. Matagal na rin siyang politiko. He entered politics in 2013 po as a councilor and then two-term councilor and then kinuha ko po siya dahil nakiusap po siya sa akin to be with me as a partner in 2019 election at in 2022 election. Okay. Maraming salamat po, Opo. Mayor. The Mayor of San Fernando, ilan pong kapitan ninyo ang nakatanggap na po ng ganito pong threats? Yung reported po, parang tatlo po. Ilan po ang barangay ng San Fernando? 35 po. 35. Would it be accurate para masabi ko na itong tatlo tauhan po ninyo? Yung parang ang hirap po sagutin, ano? Bakit hindi po nyo alam kung sino po ang inyong rabid supporter at saka hindi? Kayo po ang Kasi mayor. po, ayoko pong mapahamak sila, syempre. Nakita nyo naman po, kahit yung sa kapulisan po natin, hesitant silang magsalita. What more po, yung mga kapitan natin, di ba? Tsaka yung napapadala ng threat. Hindi naman po yung kapitan tinatanong ko Kayo po mayor ang tinatanong ko Oo, kasi po, Siyempre, alam pwede po ninyo kung sino sa 35 barangay captains ang talagang sa inyo. Di po ba? Hindi po, kasi po, yung po kasing ibang kapitan, syempre, pag kinakausap nila ako, sabi nila, sa akin sila, takot lang sila. So, paano ko po i-disclose ng easily in public na sa akin sila? Kasi syempre, baka i-threaten na naman po sila. Kasi sa totoo lang po, yung mga barangay captain ko, pinoproteksyonan ko rin po sila. Kaya nga sinasabi ko na lang sa kanila na tahimik na lang sila, wag na lang silang kumibo, para hindi na lang po sila mapahamak. Kasi po, iba yung eleksyon namin ngayon sa San Fernando. Alam po ng lahat yan. It's a public knowledge po na hindi na po kailangan talagang tanungin. Alam naman po talaga ng lahat. Bakit kung ano po? po yung sitwasyon namin sa San Fernando. Ano bang meron sa San Fernando? Kasi po, taga Rizal ako Kaya nga po. Ako naman, taga Laguna. Anong pagkakaiba ng election Kaya sa sa election totoo namin? lang po, Your Honor, gustong-gusto ko po yung nangyayari ngayon na pinag-uusapan po yung killing sa Pampanga, maaring manahimik mo po for a while kasi ini-investigate nyo po. So, malaking bagay po sa amin ito na matatahimik po ng konti. Kasi Parang- sa totoo lang po, marami pa pong hindi nare-report. Kasi nga, takot.
Yan ang hirap eh. Pero nakita naman po natin ngayon, kahit yung mga kapulisan nga po natin, hindi sila makapagsalita publicly. What more po kami? Kasi parang kagaya po nung nagsalita kanina, yung mga biktima na parang walang nangyayari. Kaya takot na silang magsalita. Kasi pag nagsalita sila, tapos wala namang mangyayari, hindi man masosolve yung kaso, so parang nagiging precedent po talaga. Nakikita naman po natin ngayon ang nangyayari, Your Honor. Sana po, wag niyong mamasamain kung nagiging totoo lang po ako. Hindi ko po minamasama, Mayor. You can, I can guarantee you that. Dalawa lang po yung, hindi pa, may isa pa akong katanungan na hindi nyo nasagot dahil galing din po sa inyong sariling bibig. Ano po ang pagkaiba ngayon doon sa eleksyon ng San Fernando ngayon? Malaking pagkakaiba po ngayon. Ano po ang dahilan? Politics. Politics po. Oy, politics din po noon ng mga nakaraan Opo, kasi noon po kasi, syempre, lumaban ako ng 2019. Hindi takot yung mga tao na sabihin kung sinong mayor nila. Kasi alam nila hindi ako marunong manakit, hindi kami bayolente. Ganon din yung opponent ko nung 2019. Ngayon, napakatahimik po. Pag naka-Vilma sila, ay talagang hindi magsasalita yan. Kahit magpa-survey po kayo ngayon sa San Fernando, napakalaki ng undecided na percentage dahil takot ang mga tao. So, ang ibig niyong sabihin, Mayora, noong 2019, hindi yung kalaban po ninyo, hindi nyo kalaban ngayon. Sinasabi niyo sa akin indirectly, iba ang kalaban nyo, ibang klase yung kalaban nyo ngayon. Opo. Anong klase po ba yung kalaban nyo ngayon? Di ba tao? Powerful po sila. Meron pa bang mas powerful kaysa gobyerno? Siguro po ang public na ang sasagot dyan. Not me. Public. Public. Kasama po kami sa naman public. po yung Nagtatanong sa po amin ako ngayon, Mayora. Hindi ko rin po masagot yon. Matanong mo nga po kayo, sino po ang kalaban nyo ngayon? Yung pong kapatid ng governor, anak po ng vice governor. Mabigat nga laban po ninyo. Kasi dalawang kaban yung kalaban nyo eh. Kaya Di po ba? Kaya nga po. Naintindihan ko na po. Kasi, para bang sinasabi nyo rin kanina kay Chairman Fernandez, medyo natahimik ngayon dahil nagko-conduct ng investigation. Ang ibig sabihin, parang sinasabihan nyo yung chairman namin, idire-diretso yung pag-imbestiga.